Welcome back to my channel. This is Nib TV again. So ngayon guys, meron akong itatry na i-repair isang malit na item. Pero bago tayo pag-umpisa, isa muna ang maikling intro. Aking itatry na ayusin ay ito. Isa siyang ampere meter. So mumuray lang to guys, kasi ang purpose lang nito, ang ginagamit lang para sa pagkuha ng ampere or yung current. Ito ang ginagamit dito. So meron din siyang yan, meron din siyang pang resistor, ayan from 1 ohm to 200k yung range niya. Tapos meron din siya yung diode mode saka continuity mode. May DC, AC. Tapos ito na yung mga pang measure ng mga current or amperes. Meron 20 amperes hanggang 400 amperes. So ito guys, wala naman tong sira. Ayan. Magana naman siya sa kanyang diode mode, continuity. Ayan, okay naman. Test natin kung talagang okay siya. Gawin natin yung kanyang probe. So, good naman. Yan, DC. Wala tayong masukat ngayon na battery. So, basta good yan. Yung AC niya, yan din. AC. Ito guys, yung panukat ng ng plug. Alba ito. Yan. Naka-AC siya, no? Ayan, 228, 229 volts. So, good siya. Wala siyang problema. Ito yung kanyang mga amperahe. Okay. Kaya natin kung may masusuka tayo. Ito. Ito nga palang plug na to guys. Talagang sinadya ko itong ganito. Pinag-iwalay ko yung dalawang wire. Para dyan natin ilalagay itong ito. Kasi ang main purpose ko lang naman ito is para panukat lang ng ampere. Ito hindi ko na ginagamit ito. Kasi multitester yung ginagamit ko dito. Yung mga pagsukat ng mga volts, mga gan. So lagyan natin sa range na 20 ampere. Ayan, AC siya. So wala siyang pang DC na ampere, pang AC lang. So try natin. So saksak natin yung electric fan kung meron tayong kung ito guys. Yan natin kung may makukuha tayong ampere reading. Ayan, clamp natin yung isa. Ayan guys, meron 0.13 0.1.15. Okay. Lagay ko sa number 2. Ayan, number 2. Mataas siya. Number 3. Ayan, 0.17. Okay, back na ito. So, in short guys, gumagana siya talaga. Ito lang ang pinaka-problema nito, yung gusto kong maayos. Kasi nagkaroon siya ng problema dito sa kanya. Okay. Ito ang naging problema niya guys. Tanggalin mo natin. Itong kanyang sa data hold. Siguro pabila na kayo sa mga data hold. Mga multimeter na digital, meron yung mga data hold. Ayan. Wala palang button. Ito pala, ito. Off muna natin.
Yan. Ito problema niya. Problema niya guys. Yung button para sa data hold. Yan. Yan. Yung pagpindot ko rito, ayun na siya bumalik. Parang siguro sira ang spring. Yan, tingnan nyo guys. Diba yan? Pag pinindot to, yan, wala na siya. Parang walang spring. Tsaka, ilalagay natin sa DC. Yan. Dati, pag pinipindot tong data hold, eh, walang reaction. Parang may siguro spring na natanggal. O kung ano pa man. Dati, pag pinindot to, lalabas din dito DH. Ibig sabihin, gumagana na yung data hold niya. Ano ba yung data hold? Ang data hold, alam ba, meron kang nire-reading, ano? Tapos, gusto mo yung steady na, na reading. Alam ba, meron ka nakitang reading na steady. I-data hold mo siyang ganyan. Para, hindi gagalaw-galaw yung reading niya. Kasi, alam ba, minsan sa DC, sukat ka ng mga 30 volts, minsan naging 35, 34, 36. Ayan. Pag pinindot mo yung data hold, hahanapin niya yung na reading, yung talagang stable. Doon siya hinto. So, malalaman mo kung ano yung reading yung stable. So, yan ang purpose data hold. Kasong problema nga, hindi siya gumagana. So, bubuksan natin guys para malaman natin. Saka isa pa ito napansin ko. Ayan, parang may tumutunog. Ayan o. Ayan, sa loob may kumakalog. Ibig sabihin, siguro tanggal yung spring niya. So, buksan natin guys. Kunin ko yung pinakamaliit kong kwan. Meron siyang 3 screw. Yan. Yun lang pala yung laman niya. Ito yung sa buzzer niya. Ayun, may tumutunog. Hinahanap ko. Ayun guys, oh. Oops. Ito nalaglag din. Dito galing. So, hindi pala siya guys, spring. Switch pala siya na maliit. Ayan o. Switch. Sira na. Ayaw na mag-click. Ayan. Dito siguro yan, nakaganyan. So, bali guys, oh. Kung titingnan nyo guys, ito, dito siya galing. Yan. Ayan, parang putol na yung kanyang paa. Ayan, oh. Ayan yung paa niya. Sobra iksi. Putol na. Ayan. Nakaganito siguro to. Mandikit siguro dyan. Ganyan. Kaya siguro nabali siya dahil wala na yung paa niya. Masyado ng baka pag-push dito. Pag-push na tulak siya ng may. Kasi parang di na nag-response yung switch niya. Parang sira na. Tignan nyo guys, oh. Wala, oh. Dapat pag pinus mo to, yung itim, babalik siya, di ba? Parang na, ano na siya. Yan, oh. Nag-stack up na. Stack up na, guys. Wala, hindi talaga. Wala pa naman ganito. So, paano natin mapapalitan to?
guys. Wala akong ganito. So, check muna guys yung ano niya. Yan. Testerin natin. So reading guys, may wala siyang continuity oh. So ito yung pinaka ano niya talaga. Siguro yung itong switch nito wala talaga, ayaw na stuck up na oh. Oh. Supposed to be pag nape-press siya dapat lulubog man lang siya o angat. Wala. Sira na rin to. So hindi na natin siya pwede ibalik guys. Tsaka yung paa niya yan, oh, bali na talaga. Okay. Ayan. Ito connected siya rito. Pero ito wala. Ito connected siguro dito. Ayun. So, ito ang configuration niya, guys. Pwede tayo siguro dito maglagay, guys, ng ano, ng kahit anong switch. DIY na natin. Dito ito, parang dito siya connected eh. Ito naman, dito. So, pag yung switch niya, parang may kalawang na, guys, oh. Kaya pala siguro nabali yan, kinalawang na eh. Yan. Pinalawang na pala to. Wala na. Hanap na lang ako guys ng pwede ko ipalit. Kaso hindi na ganitong klase. Ito hanap ako. Ito. Baka wala makitang kaparehas. Alisin mo natin itong hindi nga na masikip. Ito kaya switch din naman ito eh. Kaya paano pipindutin? Hindi siya maabot. Teka lang. Mahirapan tayo dito guys. Pag ito ilalagay natin, paano naman siya natin mapipress? Yan. Diba, igagano lang natin. Hanap tayo na iba. Ito kaya. Ayan guys, oh. Mahaba yung handle. Para abot. Ayan. Ayan, mukhang okay ito ah. Ayan. Magkasukat pa yung ano. Haba lang. Ito na lang siguro guys. Subukan lang natin kung gagana. So bali itong gagawin natin, itong terminal na itong dalawa na to. Parang yan yung ano niya eh. Test muna natin kung gumagana to. Baka mamaya hindi pala gumagana.
Tingnan natin kung may continuity siya pag siniswitch natin. Ito. Pinindot natin. Ayun, meron. Okay. Pwede. Problema na natin paano natin ito pwesto. Kaya nakalabas itong ganyan, no? Para at least kahit paano meron tayong maabot na pag ganito kaya. Yan, no? Ay, ang plano ko, hihinang ko to dito doon sa dalawang ganyan. Kaso ang problema baka hindi masara. Teka na. Ganyan kaya natin muna. Yan, makaganyan. Ayun. Medyo labas naman siya na konti. May pa-press pa natin. Tingnan natin kung masasara siya. Ayun. Masasara naman siya guys. Kaya nga lang, dito siya sa side, di siya sa gitna. Ayan. Yan, ganyan lang siya guys. Hindi siya may pressure pa doon. Natin. DC. Natin. So, try natin guys, ihinang dito. Tingnan natin kung masasara ba siya. Ayun. Sara naman siya. Ayan. Ayun. Okay guys, ayan, lumabas na yung data hold DH, di ba? Pop natin. Oh. Okay guys, nagawa natin ang paraan. Sa AC, ganoon din siguro yan. Yan, AC. Pinin natin ang data hold. Oh, yan guys, okay na. Lumalabas na yung data hold niya. So meaning, makakuha tayo ng mga data hold reading dyan pag ayan, no? Kahit sa mga resistors, ayan, no? Okay guys, na-repair natin. DIY lang. Ayan, no? Pinalitan natin to. Kasi ito guys, stuck up na. Ayaw na hindi na napipindot yung switch niya maliit. Saka bali na yung terminal. So okay. Very good. Iyakin muna yung kanyang okay na siya, nagagamit ng data hold niya. Data hold, yun, okay na guys. Ayan o, off, on. Okay na siya. DIY lang. Ayan o. Testing natin guys sa AC. Ayan. Lagay natin yung kanyang kwan. Ayan.
Yan, naka-off yung kanyang data hold. Ilalagay natin ito para mas kita natin. Ayan. Ano natin? Sukatin natin. Ayan, 230, 231. Ayan. Ngayon, pag inalis natin, di ba? Ayan, nawawala. Okay. Ngayon, gamitin natin yung data hold. Ayan, 231. Ayan, pag inalis natin to, nandiyan yung data niya, naka-hold siya. Yan ibig sabihin ng data hold. Pwede mong tandaan yung last reading mo na kuan. Kasi, halimbawa, resistor. Nagsukat ka ng resistor. Tapos, para hindi mo makalimutan kung ano yung reading nun, i-data hold mo siya. Para habang meron kang gagawin na iba, pag tinignan mo na doon pa rin yung reading ng resistor. So, yan guys ang data hold. So, yan, na-testing natin. Off na natin. Sana guys, nagustuhan nyo itong aking ginawang ginawang DIY na pag-repair ng kanyang data hold button. Ito lang yung naging diferensya niya. Yung kanyang pinaka switch, akala ko kanina spring switch pala siya na mini switch maliit. Ngayon, hindi ko na siya inisip na ibalik kasi yan, nabalik na yung kanyang mga terminal. Tapos ito, napansin ko yung kanyang yung switch mismo yung black. Parang ano na siya, yan o. Hindi na siya nape-press. Parang ano na siya, yung tawag na niya, nag-stack up. So wala rin. Kahit nasabi natin, pilitin natin ibalik ito, hindi na rin siya napupus. Yan o, wala talaga o. Tumigas na, na-stack up na siya. Kasi nga, parang kinalawang na yata loob niyan. Okay guys. Kung nagustuhan ito guys yung video, paki-like and share. And don't forget to subscribe to my channel, Nib TV. And also press the notification bell para ma-update kayo sa mga next video ko pang gagawin. Maraming salamat.